Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Jones Bridge. Tingnan natin ang latest na progress dito sa Phase 2 ng Pasig River Esplanade sa Intramuros. So ayan guys, mas mahaba na ngayon itong covered na area na inspired din sa Intramuros ang design. Hindi pala natuloy ang soft opening ng Independence Day kasi nga hindi pa natapos ang Phase 2 ng Pasig River Esplanade project. Sa ngayon ay ongoing pa rin na ginagawa ang proyektong yan. Makikita naman natin may hagdanan na paakyat dyan sa taas kung saan merong viewing deck. Ito palang covered na area, dito sa ilalim magkakaroon ng mga shops at mga cafe. Magkadugtong na itong Phase 2 at ang Phase 1 dito sa kabilang side ng Jones Bridge na natapos na ilang buwan ang nakaraan. Kapag binuksan na ito, pwede ka na maglakad mula Intramuros hanggang sa may Loton area. Kapag natapos naman yung River Lane Bridge, ang bagong pedestrian bridge na magkukonect sa Loton papunta sa may Quiapo area. Kapag binuksan na rin yon, pwede na maglakad mula Quiapo hanggang dito sa Intramuros. Dito ka nadadaan sa Riverside. May mga nagsasabi na medyo overkill na daw yung paglalagay ng mga lamppost. Sobrang dami na daw at magkakadikit-dikit pa. Pero sa tingin ko okay lang naman. Kapag nandito ka sa malayo, parang sobrang dami nila tingnan. Pero kapag nandun ka mismo, hindi mo na masyado mapapansin. Katulad din yan sa disenyo ng Jones Bridge na napakarami ring lamppost. So ayan guys, tuloy-tuloy pa rin ang construction dito sa bagong Esplanade. Bahagi ito ng mas malaking proyekto na Pasig River Urban Development Project. Kapag natapos na dito sa Maynila, magtatayo pa ng iba't ibang mga projects along Pasig River sa iba pa mga syudad sa Metro Manila. Opinion ko lang, siguro dapat hindi nilagyan ng pader dito para hindi maharangan ang view ng Esplanade.
Meron pang maliit na space dito na pwede pang maging daanan paakyat dyan sa hagdanan ng Binondo Intramuros Bridge. Dahil medyo mataas itong wall, natakpan yung mga lamppost dito, pati na yung walkway area. Anyway, abangan na lang natin kung ano magiging final na disenyo ng proyektong ito kapag natapos na. Dito naman sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge, connected na ang walkway ng Pasig River Esplanade. Dito ka dadaan kapag galing ka sa Intramuros. Mas nauna na nga naitayo dito ang Riverside Park na kasama sa Binondo Intramuros Bridge Project. Oh wow, ang dami mga basura sa ngayon na natrap dito sa gilid ng ilog. Halo-halo na yan, water hyacinth, mga bote, plastic at iba pa. Maganda rin dito sa Riverside Park sa Intramuros area. May isa pang Riverside Park dun sa kabila sa ilalim ng tulay sa may Binondo area. Dito naman tayo sa Intramuros, isang restoration ang ginagawa ngayon sa isang luma na gusali. Natapos na rin ang paglalagay ng bagong brick road dito sa kabaan ng General Luna Street. Ito ang pinaka main road sa Intramuros. Hanggang sa ngayon, dagsa pa rin ang mga local at foreign na turista dito sa Intramuros. May ginagawa pala na renovation dito sa Bell Tower ng Manila Cathedral. So ayan guys, patuloy na inaayos ang clock tower dito sa kabilang side ng Manila Cathedral. Marami mga turista kanina na mga taga Thailand at namamangha sila dito sa ganda ng Manila Cathedral. Anyway, napakaganda na ngayon at very walkable na ang General Luna Street dito sa Intramuros.
Napakahaba nitong General Luna Street mula sa Manila Cathedral hanggang doon sa may entrance ng Intramuros. Bawal na pala ang mga sasakyan na dumaan dito sa General Luna Street. Sa iba pa mga kalsada na lang ng Intramuros sila pwedeng dumaan. Ito na lang yung area na ni-retain ang mga cobblestone street. Maigsi na lang itong area na may cobblestone street hanggang dito na lang sa may San Agustin Church. At ito na yung karugtong na bagong brick-layered street. Diretso na yan hanggang doon sa dulo. Isa pang dapat ipagbawal dito ang mga tricycle, pati na yung mga e-trike. Dapat walking street lang ang kalsadang ito. Maganda tingnan at masarap mamasyal kapag wala mga obstruction, walang mga sasakyan at mga tricycle na nakaharang. Anyway guys, andito na tayo sa dulo. Malapit na sa entrance ng Intramuros. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!